Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. At sa episode na ito, titignan natin ang isang napaka-importanteng development tungkol sa isa sa pinakaaabangan na proyekto ng Philippine Air Force, ang Multirole Fighter Acquisition Project, o mas kilala bilang MRF Project. Kung matagal mo nang sinusubaybayan ang defense modernization ng Pilipinas, siguradong alam mong matagal nang nasa plano ang pagbili ng mga multirole fighter jets. At ngayong 2025, mukhang mas malinaw na ang direksyon, lalo na matapos ang mga sagot ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. sa ginanap na congressional hearing. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin muna natin ang background. Ang MRF project ay bahagi ng AFP Modernization Program kung saan target ng Philippine Air Force na magkaroon ng hanggang 20 multirole fighters. Dalawa ang main contenders, ang Gripen F ng Saab mula Sweden at ang F-16 Viper ng Lockheed Martin mula US. Sa mga nakaraang taon, lumalabas na mas realistic at mas pasok sa budget ng Pilipinas ang Gripen dahil mas mura ang presyo, mas mababa ang operating costs, at may magandang financing terms mula Sweden. Pero syempre, hindi rin sumusuko ang Lockheed Martin, at patuloy nilang tinutulak ang F-16 package kahit na mas mataas ang presyo nito. Ngayon, dito pumapasok ang latest updates. Ayon kay Sec. Teodoro at kinumpirma ng Department of Budget and Management, mayroong 9 billion pesos na natira sa 35 billion pesos na nakalaan para sa revised AFP Modernization Program ngayong 2025. Ang ibig sabihin nito, may available na pondo para i-trigger ang kontrata para sa unang batch ng multirole fighters. At ayon sa mga analysts, posibleng ang kadil dito ay ang Sweden para sa Saab Gripen. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin ito nilalagdaan? Kung may pera naman pala, ano ang pumipigil? Dito nagiging interesting ang usapan. Pinaliwanag ni Sec. Teodoro na kahit may alok na soft loans mula sa Sweden, Italy, France, at South Korea, limitado ang kaya ng Pilipinas dahil sa ating mga batas. Ayon sa batas, may cap o hangganan kung gaano kalaki ang soft loan na maaaring kunin ng Pilipinas para sa defense-related projects. At dahil hindi pa ito naa-amend ng Kongreso at hindi pa napipirmahan ng Pangulo, hindi magamit ng DND ang mga alok na long-term financing. Kung ma-amend ang batas na ito, magiging mas madali para sa Pilipinas na pumasok sa mga big-ticket projects gaya ng submarines, mid-range missile systems, at syempre, itong MRF project. Pero habang wala pang pagbabago, limitado lang ang options ng DND. Kung hindi soft loan ang option, ang fallback ay tinatawag na Multi-Year Obligation Authority o MYOA. Ibig sabihin, pwedeng hati-hatiin ang bayad sa loob ng ilang taon. Pero may catch, ang MYOA ay kadalasan hanggang isang taon lang matapos ma-deliver ang buong equipment. Halimbawa, kung may deliver ng Saab ang 20 Gripen jets sa loob ng 4 years, dapat mabayaran ang buong halaga sa loob ng 5 years. Ang problema, kapag pinagsama-sama ang lahat ng kasalukuyang MYOA obligations ng DND, kasama na dito ang mga barkong OPV ng Philippine Navy, ang FA-50 Block 70 jets ng Air Force, pati ang C4ISTAR systems, lalampas ito ng 90 billion pesos kada taon. Ang annual allocation lang para sa AFP Modernization Program ay nasa 35 hanggang 50 billion pesos. Ibig sabihin, masyadong mabigat at hindi kakayanin ng budget kung sabay-sabay babayaran. Ito ang dahilan kung bakit nagiging gun-shy o nagdadalawang isip si Sec. Teodoro nalagdaan na agad ang kontrata. Kung pipilitin, baka maipit ang iba pang projects ng AFP. Ngayon, ito na ang magandang balita. Ayon sa paliwanag ni Sec. Teodoro, may assurance na galing sa Department of Budget and Management at Department of Finance na pwedeng pondohan ang MRF project gamit ang unprogrammed funds, basta maayos muna ang legal at technical requirements.
Bukod pa dyan, may suporta rin mula sa ilang miyembro ng Kongreso na nagmumungkahi ng paglalagay ng tinatawag na standby funds para masiguro na may nakulang pondo sakaling kailanganin na i-trigger ang kontrata. Kung makuha lahat ng assurance na ito, mas malaki ang chance na maituloy at malagdaan na ang kontrata bago matapos ang taon. Kahit na lumalabas na mas pabor ang Gripen dahil sa mas murang package at mas madaling maintenance, hindi sumusuko ang Lockheed Martin. Alam ng US defense giant na once na magdesisyon ang Pilipinas, mahirap na itong baguhin, kaya patuloy silang nag-aalok ng F-16 Vipers, kahit na sinasabi ng maraming analysts na masyadong mahal para sa Pilipinas. Sa likod nito, may halong geopolitics. Ang US, syempre, ay may strategic interest na mas lalong tumibay ang defense ties sa Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea disputes. Kaya kung sila ang masusunod, gugustuhin nilang F-16 ang makuha ng Air Force. Pero kung practicality at affordability ang pagbabasehan, malinaw na mas lamang ang Gripen. Kung matuloy na ang MRF project ngayong taon, ito ay magiging game changer para sa Philippine Air Force. Una, makakapagbigay ito ng tunay na air deterrence capability. Hindi lang ito simpleng dagdag sa inventory, kundi isang hakbang para magkaroon ng credible defense posture laban sa mga external threats. Pangalawa, magsisilbi itong symbolic milestone para sa buong AFP modernization program. Kung matapos ang ilang dekada ng delays at failed attempts, sa wakas ay magkakaroon tayo ng modernong multi-role fighters, mas tataas ang confidence ng publiko at maging ng ating mga allies. At pangatlo, magbibigay ito ng long-term learning curve para sa ating Air Force. Ang pagsasama ng advanced fighters ay hindi lang basta bili ng eroplano, kailangan din ng training, logistics, weapons integration, at syempre, sustained funding para sa maintenance. So ano ang susunod? Una, kailangan ng DND at ng Kongreso na pag-usapan at ayusin ang isyu ng financing. Kung ma-amend ang batas tungkol sa defense loans, mas magiging maluwag ang options ng bansa. Pangalawa, kailangang mapanindigan ng DBM at DOF ang kanilang assurance tungkol sa unprogrammed funds at standby funds. Dahil kung hindi, baka mapurnada na naman ang project at mauwi lang sa delay. At pangatlo, kailangan ng political will. Ang MRF project ay hindi lang usapin ng pera, kundi desisyon kung talagang seryoso ang gobyerno na mag-invest sa long-term defense capability ng bansa. Mga ka-defense watchers, malinaw na hindi lang simpleng budget issue ang pumipigil sa MRF project. Ito ay kombinasyon ng legal restrictions, financing structures, at political considerations. Pero sa kabila nito, tila mas maliwanag na ngayon ang direksyon kumpara sa mga nakaraang taon. Kung matuloy ito bago matapos ang 2025, malaking leap forward ito para sa Philippine Air Force at para sa buong AFP modernization. Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat bang ituloy na agad ang Gripen deal? O mas dapat ba nating pag-isipan ang offer ng Lockheed Martin at ang F-16 Vipers? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. At syempre, kung gusto mong updated ka sa lahat ng usapin tungkol sa Philippine Defense at Security, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe.